guys! Welcome back again to my YouTube channel. So isang sulat na naman po ang aking nais na ibahagi sa inyo. Etong si letter sender na problema dahil walang trabaho ang kanyang asawa. Kung saan meron itong sinusustentuhan na kanyang anak sa kanyang pagkabinata. Paano ang gagawin ni letter sender? Siya ba ang dapat na magbigay ng sustento dito? O itigil muna pansamantala habang walang trabaho ang kanyang asawa? So, alamin natin sa sulat na pinadala ni letter sender ang kabuuang istorya. Pasok! Hi, I'm a legal wife. Yung husband ko, may anak siya sa kanyang pagkabinata. Ngayon, humihingi na sustento yung ex ni hubby para sa kanilang anak. 9,000 per month ang kanyang hinihingi. Ang problema ko, walang work si husband ngayon dahil kaka-resign lang niya at nagsasideline lang sa pagbibenta ng bahay at lupa na wala namang regular na kita. Nasa 20,000 lang ang sahod ko. Umuupa din kami at may binabayaran pang utang dahil nakunan ako at malaki rin ang nagastos namin sa ospital. Naiintindihan ko na kailangang suportahan yung bata. Ang hindi ko lang gusto ay yung amount dahil wala namang work si hubby para mabigay yung ganung halaga kada buwan. Sa January pa ako makakabalik sa trabaho. Gusto ko rin makaipon para sa magiging anak namin. May kaunti akong ipon. Pakiramdam ko, mapupunta ang lahat ng ipon ko sa anak ng unang asawa ni husband. Gusto ko lang sanang malaman kung pwede ba ako umalma sa halagang 9,000 pesos kada buwan na ipapadala namin sa anak ng kanyang ex. Lalo na sa sarili kong pera ito manggagaling ngayon. Dahil nga walang trabaho ngayon si husband. Pwede bang kung ano lang yung amount na kaya namin ibigay ang aming ipapadala sa kanyang anak? Totoo bang makukulong ang asawa ko sakaling magbintis kami ng padala sa kanyang anak? Tinatakot na rin kasi kami at nagbabanta na makukulong daw ang asawa ko kapag hindi nagbigay ng sustento. Dati nang sinabi ng ex niya na di na siya hihingi sa asawa ko dahil gusto niyang kilalaning ama ang kinakasama niya ngayon. Hindi rin nakapirma sa birth certificate ng bata ang asawa ko at hindi rin ito nakaapelido sa kanya. Magkakaroon ba ng visitation rights ang asawa ko? Dahil dito, marami pong salamat at hihintayin ko ang inyong mga comment. Labas ka sa obligasyon na yun. Paano nila pupersahin magbigay ang isang tao wala namang trabaho? Sabi mo, hindi siya nakapirma sa birth certificate. So it means, hindi acknowledge ng asawa mo yung bata. Anong katibayan na anak nga niya yun? Ang pagbibigay ng sustento ay depende sa kakayahan ng tatay. Kung willing ang asawa mo na magsustento, so be it. Mag-usap sila sa barangay. Paano niya maipakukulong ang isang tao wala man lang pirma sa birth certificate? Wala kang obligasyon sa unang anak ng asawa mo. Sumangguni kayo sa abogado para sa sapat na kaalaman tungkol dyan. Lalo at wala naman kayong fixed income ng asawa mo. Save your own money for your own personal emergency expenditures. Pinatulan mo ang asawa mo kahit may anak na. Dapat ready ka rin sa anumang consequences. Package na yon nung pinakasalan mo siya. May choice ka naman mamili sa walang sabit pero pumatol ka pa rin sa may anak na. Hayaan mo ang asawa mong gumawa ng paraan. Walang kasalanan ng bata sa anumang kagipitan meron kayo. Asawa ko may anak din sa kanyang pagkabinata. Pero nagpa-legal advice kami kung magsusustento ba siya sa bata, lalo na wala naman ang pangalan niya sa birth certificate. Ito yung sagot sa amin kahit sa ang korte sila magharap
Wala daw magagawa yung nanay kasi wala daw pangalan ng tatay sa birth certificate at wala ring pirma. Ano ang kinakatakot nyo? Wala naman pala sa birth certificate yung pangalan ng asawa mo. So, hindi siya dapat matakot. Kahit sa husgado sila magreklamo, hindi sila mananalo. Pero bilang magulang, konsensya na lang ng asawa mo kung magbibigay ba siya o hindi sa kanyang dugo at laman. Pwede yan at any amount ang ibigay ninyo. Lalo na at wala naman talagang trabaho ang asawa mo. Yung sa akin nga, may work. 2 anak namin na high school na at elementary. 1,000 weekly ang binibigay ng tatay. Okay na sa akin yun, kesa wala. Swerte ko na lang talaga at may mga kapatid ako at partner na hindi naman kami pinapabayaan. Di mo obligasyon yon. Obligasyon ng asawa mo yon sa kanyang anak. Kung walang trabaho, ibigay ko ano ang kaya. Hindi dapat makompromise yung ipon mo kasi sa'yo yon. Basta regular siya nagpadala sa anak niya at ikip nyo ang resibo ng pagpapadala every month sa bata. Not necessarily 9,000. Di nga talaga kaya ng asawa mo, bakit nyo ipipilit? Basta monthly siya magsustento ng kaya niya lang na ibigay at itago ninyo ang proof of transaction if ever na magreklamo yung babae. Kahit hindi nakasign ng asawa mo sa birth certificate, basta in-acknowledge niya ang kanyang anak, the mother can ask for financial support. And kahit mag-asawa na si lalaki, let's say walang work, obliged ng asawang babae na ibigay yung suporta sa anak. This is just based on my personal experience nung nagsettle kami sa barangay at violence against women and children. So, maaaring ma-advise ko lamang dito kay letter sender, kung may sobra ka, bigyan mo yung bata kahit pa paano. Dahil kung tutuusin, anak din naman yun ng iyong asawa. So, this is the end of our letter of the day. Maraming salamat talaga sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aking mga video. Huwag kayong magsasawa at pwede ninyong ulit-ulitin ang mga naging video ko ng mga nagdaan. Pwede nyo itong panoorin ulit hanggang gusto nyo, hanggang sa magsawa kayo. So, thank you for watching. Please don't forget to subscribe, to like, and don't skip ads. Thank you for watching. God bless. Bye.